Pagdating sa mundo ng mga sasakyan, walang duda na ang Toyota ang isa sa pinakamalaking pangalan na kilala ng lahat. Sa katunayan, noong taong 2024, muling napatunayan ng kumpanyang ito ang kanilang lakas matapos silang makabenta ng mahigit 10 milyong sasakyan sa loob lang ng isang taon. Kahit saan ka tumingin, mapa-highway man o sa loob ng maliliit na barangay, siguradong may makikita kang Toyota Vios, Hilux o kaya ay Fortuner. Dahil sa tibay at ganda ng serbisyo nila, nakuha na nila ang tiwala ng halos lahat ng mga driver sa buong mundo. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito sa paggawa ng mga kotse at truck, may isang bagay na mapapansin ang bawat mahilig sa rides. Kung gaano kalakas ang Toyota sa 4 na gulong, ay siya namang pagtataka ng marami kung bakit tila wala silang interes sa mga motorsiklo. Habang ang mga kalaban nila gaya ng Honda at Suzuki ay sikat na sikat sa kanilang mga motor, bakit nga ba ang Toyota ay nananatiling tikom ang bibig sa industriyang ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Bago natin sagutin ang dahilan kung bakit ayaw nilang gumawa ng motor, kailangan muna nating balikan kung paano nga ba nagsimula ang Toyota. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang pundasyon ng kumpanyang ito ay hindi naman talaga nagsimula sa mga makina ng sasakyan. Ang kanilang founder na si Sakichi Toyoda ay nagsimula bilang isang inventor ng mga makina para sa paghahabi ng tela o yung tinatawag na loom. Ang pamilya nila ang nakagawa ng kauna-unahang automatic loom sa buong mundo na nagpabago sa industriya ng pananahi. Dahil sa invention na ito, kumita sila ng napakalaking pera na ginamit naman ng kanyang anak na si Kiichiro Toyoda bilang puhunan para buuin ang kanilang automobile division noong taong 1933. Noong mga panahong iyon, hindi pa sigurado ang tatay ni Kiichiro kung magtatagumpay sila sa paggawa ng sasakyan dahil bago pa lang ang teknolohiya sa Japan. Pero bago pumanaw ang kanyang ama, binigyan siya nito ng payo na ituloy ang kanyang pangarap. Ang unang naging focus nila ay ang paggawa ng mga truck dahil ito ang kailangan ng kanilang gobyerno at ng mga negosyo noon. Tinawag nilang G1 ang kanilang unang truck at sumunod naman ang Model AA na kanilang unang pampasaherong sasakyan. Noong una, Toyota pa ang gamit nilang pangalan, pero pinalitan nila ito at ginawang Toyota dahil sa paniniwalang mas swerte ang 8 strokes sa pagsulat nito sa wikang Hapon. Bukod pa doon, ang ibig sabihin kasi ng Toyota ay matabang palayan at gusto nilang iwasan na isipin ng mga tao na sila ay isang kumpanya para sa pagsasaka lamang. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, dumanas ng matinding hirap ang kumpanya. Halos magsara na sila dahil sa kakulangan ng pera at gulo sa pagitan ng mga opisyal at ng mga manggagawa. Sa puntong ito, naging napakahalaga ng bawat desisyon na gagawin nila. Imbes na subukan nilang gumawa ng kung ano-anong produkto gaya ng motorsiklo para lang kumita, mas pinili ng Toyota na mag-focus sa iisang direksyon lang. Ito ay ang paggawa ng mga dekalidad na kotse na kayang makipagsabayan sa mga gawa ng Amerika at Europe. Ang kanilang strategy ay tinatawag nating specialization, kung saan ibinuhos nila ang lahat ng kanilang talino at pera para maging pinakamagaling sa paggawa ng 4 na gulong. Para sa Toyota, ang pagpasok sa motorsiklo ay mangangailangan ng panibagong mga eksperto, bagong mga makina at malaking pondo na pwedeng makasira sa focus nila sa mga kotse. Pinili nilang maging eksperto sa isang bagay kaysa subukan ang lahat pero hindi naman magiging mahusay sa bawat isa. Ang desisyong iwasan ang paggawa ng motor ay hindi lang basta pag-iwas sa gastos, kundi paraan nila para mas lalong mapatindi ang kanilang sistema sa paggawa ng mga kotse. Pagkatapos ng gulo sa kanilang kumpanya noong 1950, nagpadala sila ng mga tao sa Amerika para pag-aralan ang paraan ng Ford. Dito nila nakuha ang ideya na ang bawat galaw sa loob ng factory ay dapat mabilis, pero siguradong walang mali. Noong 1954, binuo nila ang tinatawag na Toyota Production System.
Kumuha sila ng inspirasyon mula sa mga supermarket sa Amerika kung saan papalitan lang ang stocks kapag may kumuha na ng produkto sa shelf. Tinawag nila itong just-in-time system o ang paggawa lang ng kailangan sa tamang oras at tamang dami. Kasama rin sa sistema nila ang ideya na dapat tumitigil ang buong linya ng produksyon kapag may nakitang kahit isang maliit na sira. Sa halip na ituloy ang paggawa ng maraming sirang sasakyan, mas gusto nilang ayusin agad ang problema para masiguro na bawat kotseng lalabas ay perpekto. Dahil sa sobrang ganda ng disiplina nila, nanalo pa sila ng mga prestihiyosong parangal para sa kalidad ng kanilang serbisyo. At ang nakakabilib dito, hindi nila sinarili ang sikretong ito. Ibinahagi rin nila ang kanilang sistema sa ibang kumpanya para lahat ay maging maayos ang trabaho. Ito ang tinatawag nilang The Toyota Way, kung saan ang respeto sa tao at ang patuloy na pag-unlad ang pinakaimportante. Noong nagsimula na silang maglabas ng sariling disenyo gaya ng Toyopet Crown at Corona, sinubukan nilang pasukin ang mundo ng internasyonal na kalakal. Noong una, nahirapan silang ibenta ang kanilang mga sasakyan sa Amerika dahil ang pangalang Toyopet ay parang tunog laruan para sa mga Amerikano. Akala ng marami ay madaling masira ang mga sasakyan nila, pero hindi sila sumuko dahil alam nilang malaki ang market doon. Binago nila ang kanilang mga makina para maging mas malakas at mas matibay. Alam nyo ba na ang isa sa pinakasikat nilang sasakyan na Land Cruiser ay may koneksyon sa Pilipinas? Noong panahon ng giyera, nakakuha sila ng mga Willys Jeep dito sa ating bansa at dinala nila ito sa Japan para pag-aralan ang disenyo. Ito ang naging basihan nila para mabuo ang unang model ng Land Cruiser noong 1951. Mula noon, naging paborito na itong SUV sa buong mundo dahil sa tibay nito sa kahit anong klase ng kalsada. Sinundan pa ito ng pagsikat ng Toyota Corolla noong 1966 na hanggang ngayon ay hawak pa rin ang record bilang pinakamabentang kotse sa buong kasaysayan. Sa ilalim ng pamumuno ng pamilyang Toyota, lalo pang lumawak ang kumpanya hanggang sa makapagtayo na sila ng sariling mga planta sa iba't ibang bansa, kasama na ang pagbuo ng luxury brand na Lexus para tapatan ang mga mamahaling kotse mula sa Europe. Ang disenyo ng kanilang logo ay may malalim ding kahulugan na konektado sa kanilang kasaysayan. Kung titingnan nyo ng mabuti ang tatlong bilog na magkakapatong, makikita nyo rito ang lahat ng letra na bumubuo sa salitang Toyota. Sinasabi rin ng iba na ang pormang ito ay parang karayom na may sinulid dahil nagsimula nga sila sa paggawa ng mga makinang pantahi. Ang dalawang bilog sa loob ay sumisimbolo sa pagkakaisa ng puso ng kumpanya at ng kanilang mga customer, habang ang malaking bilog sa labas ay ang mundo na kanilang sineserbisyuhan. Hindi rin nagpahuli ang Toyota sa makabagong teknolohiya. Noong 1997, sila ang unang naglabas ng mass-produced na hybrid car, ang Toyota Prius. Hanggang noong 2020, nakabenta na sila ng mahigit 15 milyong hybrid na sasakyan sa buong mundo. Pero kahit gaano sila kalaki, dumaan din sila sa matinding krisis gaya ng acceleration scandal noong 2009. Maraming sasakyan ang kinailangang bawiin dahil sa mga issue sa accelerator pedal at bilyong dolyar ang ibinayad nila para ayusin ito. Sa kabila nito, nanatili pa rin silang matatag at sila pa rin ang pinakamalaking kumpanya ng sasakyan sa Japan hanggang ngayon. Dito sa Pilipinas, napakalapit ng Toyota sa puso ng mga Pinoy. Noong dekada 70, binuo ng Delta Motor Corporation ang Toyota Tamaraw na ipinangalan sa ating sariling hayop. Ito ang unang sasakyan na ginawa talaga para sa kalsada at klima ng Pilipinas. Sino ba ang hindi nakakaalam sa Tamaraw FX? Naging sobrang sikat nito bilang sasakyang pampamilya at pangnegosyo, kaya hanggang ngayon, FX pa rin ang tawag natin sa mga ganitong uri ng sasakyan sa kalsada. Kahit sa sports, sumikat din ang Toyota team sa PBA noong araw dahil sa pakikipagtuos nila sa koponan ng Crispa. Ngayon, balik tayo sa pinakadahilan kung bakit wala silang motor. Ang totoo niyan, sinubukan nila noong 1949 sa pamamagitan ng kumpanyang Toyo Motors. Pero hindi sila naging matagumpay dahil sa tindi ng kompetisyon, lalo na nang ilabas ng Honda ang kanilang Super Cub. Dahil dito, nagpasya ang Toyota noong 1960
na itigil na ang paggawa ng motor at ibuhos na lang ang lahat ng lakas sa paggawa ng pinakamahusay na mga kotse at truck. Imbes na makipag-agawan sa merkado ng motor, namuhunan na lang sila sa Yamaha at naging partner ng sikat na brand na ito. Kayo, anong paborito niyong model ng Toyota? May karanasan ba kayo sa matibay na Tamaraw FX o baka naman Vios ang gamit niyo ngayon? Mag-comment lang kayo sa ibaba at pag-usapan natin ang inyong mga Toyota stories. Huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.